Let's call on the servant of God, Pastor Phil Francisco. Very excited po yung ating pong kapatid. Sino pong lahat na excited today magsabi po ng malakas na amen? Ating pong buksan ng ating pong Bible dito po sa Luke chapter 2. Nasa panglima na po tayong pag-aaral. And very important po na wonder because our topic is very important po. Our theme is wonder. Kamangha-mangha ang galaw ng ating pong Panginoon. Very special yung pong panganakan ng Panginoon. Marami pong wonders na nangyari po doon. Isa po ay titignan po natin sa verse 21. Medyo mahaba po ng konti ito, kaya nga po samahan niyo po ako sa ating pong pagbabasa. Ang sabi po ng verse 21, pagsapit ng ikawalong araw, tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ito ang pangalang sinabi ng anghel bago pa siya ipaglihi. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem, dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon. Ano pong ibig sabihin nitong meron pong pagtupad sa seremonya? Sapagkat po sa mga Israelita, doon po sa Leviticus chapter 12, kapag po nanganak po ang isa pong babae, hindi po siya pwedeng pumasok po sa templo. Siya po ay tinuturing pong marumi. Kaya siya po ay tinuturing pong marumi ng 7 araw, 1 week po yan. Tapos dadaan po siya ng pagdilinis ng 33 days. Pero doon po sa 8th day, ipapatuloy po yung kanya pong sanggol na lalaki. Yan po ang pinagdaanan ng ating Panginoon. Kaya nga po, nung sila po ay pumunta po sa temple, ang ating Panginoon po ay 40 days old na po siya. So ibig sabihin, 1 month and 10 days na po ang ating Panginoon. At nasabi po ng verse 23, sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon, bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Nag-alay din sila ng handog ayon sa nakasaad sa kautusan ng Panginoon. Magkaparis na ibong bato-bato o kaya'y 2 inakay na kalapati. Bakit po hindi po tupa ang kanila pong inihandog? Sapagkat ang ating Panginoon pinili po niyang maging mababa nung po siya ay ipinanganak. Hindi po siya isinilang sa isang mayaman na pamilya. Kapag may kaya ka at ikaw ay isinilang, maghahandog ng tupa ang mga magulang mo. Pero kapag po ang inalay po nila ay kalapati, ibig sabihin po niyan, ikaw ay mahirap. Kaya alam niyo po ba ang Panginoon, ginawa ho niyang mahirap yung pumbuhay niya nung siya'y nandito sa lupa para maging mayaman ang katabi mo. At ang pinakakayamanan na ating natanggap ay yung ating pong kaligtasan. Tuloy po natin sa verse 25, may isang tao doon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon. Isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo. At nang dalhin doon ni Jose at ni Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa itinakda ng kautusan, kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos nagpuri siya sa Diyos, ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang iyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hentil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuligsain siya ng marami. Kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito magdaranas ka ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana.
anak ni Phanuel at mula sa lipi ni Asher. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagkasama ng kanyang asawa. At ngayon 84 na taon na siyang biyuda. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at panalangin. Nang oras na iyon, lumapit siya kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Ang Diyos po ang nagpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Ang pag-uusapan po natin ngayon is the wonder of Simeon and Anna's recognition. It is very important that we will study about this sapagkat kakaibang tao ito pong si Simeon at si Anna. Bago po natin malaman bakit wonder ito pong kanila pong experience in recognizing who Jesus noon pong siya po'y dinala sa loob po ng temple, let us see the similarities between Simeon and Anna. Ano po ang kanilang pagkakatulad? Unang-una po, they were both devout. Ibig sabihin, sila po ay matuwid, may takot sa Diyos, maka-Diyos, may magandang asal. Pangalawa po, they were distinguished in age. Ibig sabihin, matandang-matanda na po sila. At kapag ikaw ay may magandang asal, ikaw ay matuwid, tapos ikaw ay matanda na, ibig sabihin, malayo na ang narating mo sa iyong spiritual life. You have experienced a lot ang iyong pagka-Kristyano o pagiging mananampalataya. Ikaw ay nakaangat na sa iyong karunungan. Yung kanila pong wisdom ay kakaiba. Kasi nakakita na po ba kayo ng tao na hindi lang po sila tumanda dahil po sila ay nagkaedad, kundi tumanda sila at the same time matuwid ang buhay nila at sila po ay may takot sa Panginoon. Definitely, those people na may ganoon pong karanasan, mapagkukunan sila ng kayamanan na galing po sa Panginoon. Kaya po distinguished po sila not only in their age, but even in their wisdom and experience in the Lord. They were both dwelling in the temple. Kumbaga, mas marami yung oras na nasa loob sila ng sambahan. Yung nga po nabasa natin kanina, araw at gabi, siya'y nag-aayunot na nanalangin. Kumbaga po, doon sa term natin noon, daga ng simbahan. Yung po sinasabi po nila. Pero tayo man po ay hindi parati sa gawain ng ating Panginoon. Ang importante, kahit nasa bahay po tayo, nakikipagniig tayo araw-araw sa ating pong Panginoon. And lastly, they have divine recognition. Kaagad po nilang na-recognize kung sino ang Panginoon. Kasi po nung panahon na yon, marami po mga bata na dinadala po sa temple dahil marami po ang mga isinisilang para po they will present their child unto God. Pero sila lamang dalawa ang naka-recognize na yung pong papasok na bata ang siyang magiging tagapagligtas ng Israel. And that's what we call wonder. Kamangha-mangha na sa maraming bata na pinasok po doon sa templo, silang dalawa lamang ang nakakilala na ang ipinasok na batang ito ay ang magiging tagapagligtas ng Israel. Do we easily recognize the Lord Jesus? Kung tayo po kaya ang nasa panahon na ipinanganak ang ating Panginoon at nandoon tayo sa templo, kaagad-agad kaya malalaman natin na ang pinasok na bata ay ang ating Panginoong Hesus? Ano po bang meron ang dalawang ito? Why was it easy for Simeon and Anna to recognize Jesus? Bakit naging madali na kanilang nakilala na ang ipinasok na bata ay hindi ordinaryong bata, kundi ang magiging tagapagligtas ng Israel? Unang-una po, they have a steadfast devotion. Matibay ang kanilang debosyon, hindi natitinag. Ang sabi nga po ng Luke chapter 2 verse 25 to 26, may isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos, naghihintay sa katubusan ng Israel. Ano po ang hinihintay ni Simeon? Yung katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo.
inihayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon na siyang magliligtas ng Israel. So ang sabi po dito, siya po ay naghihintay sa katubusan ng Israel. At ang sabi po dito, hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita yon. So ibig sabihin, ang kanyang paghihintay ay habang buhay. Sino po ang willing na maghintay ng habang buhay? Kaya nga po napakatibay ng kanyang debosyon. Isipin po ninyo yung maghintay ka ng isang araw, okay yun eh. Maghintay ka ng isang buwan, pwede pa. Isang taon. Pero yung habang buhay kang naghihintay, matinding debosyon na yon. Mayroon isang babaeng propeta, si Ana, na anak ni Phanuel, mula po sa lipi ni Asher. Siya ay napakatanda na at may 7 taong namuhay na kasama ng kanyang asawa mula nang sila ay ikasal. So, ibig sabihin po, 7 years lang silang nagsama ng kanya pong asawa. Hindi po sinabi dito kung anong edad na siya po ay ikinasal. Pero alam niyo po ba, sa mga Israelites po, maaga po silang nagpapakasal. Kung sabihin na lang po nating nag-asawa siya doon po sa edad, usually po ng mga nagpapakasal, 25 na lang. So ibig sabihin, age 32, balo na siya. Ibig sabihin, napakabata pa niya. Pwede pa siyang mag-asawa. Amen ba? Pwede po bang makita ang kamay ng mga balo na dito? Balo. Yan. Tita Tess. Meron pa po ba? Praise God. Thank you. Ito po, at an early age, siya po ay balo na. Pero ang sabi po dito, at bilang isang balo, hanggang 84 na taong gulang, umabot siya ng 84 years old, hindi na siya nag-asawa. At ang ginawa po niya, itinalaga niya ang kanyang buhay na hindi siya umalis sa templo, kundi sumamba roon ng may pag-aayuno at panalangin sa gabi at araw. What a steadfast devotion. Hindi na ako mag-aasawa, itatalaga ko na lang ang buhay ko sa paglilingkod sa Panginoon. Maaring mga iba po sa atin, may asawa pa po tayo. Yung mga iba po ay kasama pa po natin yung asawa natin na nasa talagang distinguished na rin po yung age po natin. Pwede po bang makita yung pinakamatagal ng nagsasama bilang mag-asawa? Tignan nga po natin. Pwede po bang magtaas ng kamay yung mga medyo may edad na po dito? Daddy, ilang years na po kayo? 54 years! Palakpakan natin ang Panginoon. Meron po pang tataas pa sa 54 years. Wala na. Abutin pa kayo ng 100 years. Hallelujah. 54 years. And we can see them na sila po ay nasa gawain ng Panginoon. Hindi nagsasawang sinasamba, pinaglilingkuran ang Diyos. That is what we call steadfast devotion. Ang sabi nga po ni Watchman Nee, the normal Christian life should be a life of regular, daily, unhurried fellowship with God. This is normal Christianity. Hindi po normal yung hindi tayo nagpipray. It is not normal that we are not devoting ourselves to the Lord. Kapag nawawalan na tayo ng gana sa pagsamba, wala na tayong gana sa paglilingkod, wala na tayong gana sa pagpipray, hindi po yan normal na Kristyanismo. Normal Christianity is a regular, daily, unhurried. Hindi ka nagmamadali sa iyong pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Actually, kahit tapos na yung pakikipag-ugnayan sa Panginoon, itutuloy mo pa rin kahit saan ka pupunta, sapagkat yun ang normal na Kristiyano. O pakitignan ulit yung katabi, mukha po bang normal po yan? Normal na Kristiyano. Sabi po ni E.M. Bounds, prayer should not be
regarded as a duty which must be performed, but rather as a privilege to be enjoyed. O sige, tingin ulit sa katabi. Nag-e-enjoy po ba yan? Ang panalangin ay ine-enjoy. Hindi ito isang parang duty lang na ginagawa. Pang Monday ka, pang Tuesday. Pang Tuesday kami po sa morning watch. Kami po ba'y babangon ng Tuesday kasi naka-duty lang kami. Kumbaga, pang duty lang. Kung hindi ka na naka-duty, hindi ka na magpipray. Ang prayer po, it is something that we need to enjoy. It is a privilege given by God, a rare delight that is always revealing some new beauty. Kakaiba po ito, mga kapatid, na kasiyahan na laging nagpapahayag ng bagong kagandahan na mula sa Panginoon. Sino po sa inyo nakaka-experience whenever we communicate with God? Marami po mga pinapahayag na magagandang bagay ang Panginoon. At yun ang nakaka-enjoy. Pangalawa po, why it was easy for Simeon and Anna to recognize Jesus' scripture knowledge. Sila po ay aral sa salita ng Panginoon. Sa time na yon, ang kanila pong pinag-aaralan po is the Old Testament. Ang sabi po ng verse 34 of Luke chapter 2, binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikakapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Bakit po sinabi ito ni Simeon? Kasi po alam niya kung ano po ang nasusulat. Kaya yung kanyang kapahayagan ay totoong mangyayari. Na ang ating Panginoon, kapag siya po ay isinilang at siya po'y maglilingkod na, yung kanya pong paglilingkod, ikakapahamak ito o ikaliligtas ng marami. Sapagkat ikapapahamak ng marami doon sa mga hindi maniniwala sa Kanya. Pero ito naman po ay ikaliligtas ng marami na maniniwala sa Kanya. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuligsain siya ng marami. Kaya nga po marami pinatay ang ating pong Panginoon. Ipinako sa krus. Sapagkat ito po ay alam ni Simeon. So ibig sabihin, alam niya ang salita ng Diyos. Dito po sa verse 36, naroon din sa templo ang isang propetang babae. So si Ana po ay isang propeta. Actually, yan po ang dahilan kung bakit po yung panganay namin binigyan namin pangalan na Ana, which means prophetess. So si Nice dapat ay magpahayag ng salita po ng ating Panginoon. Ang sino man pong nagpapahayag ng salita ng Panginoon, sigurado, aral siya ng dapat niyang ipahayag. We speak what is in our heart. If you don't have the word in your heart, what will you speak? What will you speak out? What will you preach? What will you testify sa mga tao? At sabi po dito, bagat siya po'y napakatanda na, binanggit po doon po sa verse 38, di ko na po nilagay, na patuloy po niyang ipinangaral doon po sa maraming tao yung pong kaligtasan ng ating Panginoon. Bakit alam po ito ni Ana? Sapagkat po aral sila sa salita ng Panginoon. Having knowledge of the Scriptures can significantly contribute to the recognition of Jesus. They know about the fulfillment of prophecy. Ito na. Ito na yung ating nababasa na merong Messiah na ipapanganak sa pamamagitan ng isang birhen. They have understood the covenant relationship. Kapag sinabi natin covenant relationship, ito po yung mga pangako, the vow of the Lord sa Kanya pong mga lingkod. Naalala po ninyo, kapag po nagsasalita po ang Panginoon sa mga lahi ni Abraham, ano po sinasabi ni Lord? Alang-alang sa aking pangako sa inyong amang Abraham, tutuparin ko ito sa inyo. Kapag po ito'y ipinangako ng Panginoon, tiyak na ito po ay kanyang tutuparin. Kaya nga po, ang mga taong itong si Simeon at Ana, alam po nila na kapag may pinangako ang Panginoon, meron po silang understanding about covenant relationship. Definitely, what the Lord has prophesied
definitely what the Lord has promised, it will definitely come to pass. Recognizing the role of the Lord in redemption. Kaya alam po nila na itong isisilang na bata, darating po ang araw, siya po ay mamamatay para sa kaligtasan ng marami. Understanding God's revealed will as expressed in the Bible guides individuals in recognizing Jesus' will for their lives. The Bible serves as a roadmap for aligning with God's purposes. Kaya sila po, madali nilang na-recognize ang ating Panginoon. Kasi nga po, alam nila ang salita ng Panginoon. Sino po ang naririto? You want to recognize the Lord. Yung madali nating malaman, nandyan si Lord. Alam mo yung galaw niya. Alam mo yung kalooban niya. Alam mo yung mga ways and will of God sa iyong buhay. Magtaas po ng kamay. Ano po dapat natin gawin? Dapat aral tayo sa salita ng Panginoon. At lahat po na masaya, magsabi na amen. Lastly, is spiritual sensitivity. Meron po silang sensitivity. Madali ho nilang alam yung mga bagay-bagay na spiritual. Madali po silang nakakadama. They can sense spiritual things. May isang tao noon, verse 25, ulitin natin, sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos na naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Emphasis po dito, nasa kanya ang Espiritu Santo. Ang sabi po ni Billy Graham, the Holy Spirit illuminates the minds of people, makes us yearn for God, and takes spiritual truth and makes it understandable to us. This is the importance of the Holy Spirit residing in our lives. Ang nangyayari po kapag nasa atin ang Holy Spirit, nagkakaroon ng kaliwanagan ang ating kaisipan. At dahil nagiging maliwanag, naiintindihan natin ang mga galaw ng Panginoon, gustong-gusto nating makipagniig sa Panginoon. Alam niyo po, yung yearning na yan, yung kagustuhan na yan, nanggagaling mismo sa Holy Spirit. At ang ginagawa ng Banal na Espiritu Santo, yung mga spiritual na katotohanan, ito po ay kanyang pinapaliwanag sa atin at ito po ay ating naiintindihan. Kaya nga po sila, madali ho nilang na-recognize ang Panginoon sapagkat ang Holy Spirit, sabi nga po dito, ay nakay Simeon. Ang sabi po ng verse 27 and 28, sa patnubay ng Espiritu. Nakita niyo po, sa patnubay ng Espiritu. Si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon nina Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ayon sa itinakda ng kautusan, kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. Ang sabi po ng Romans 8:14, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ay mga anak ng Diyos. Pwede bang makita ang kamay na mga anak ng Diyos? So it means here, the Holy Spirit is in us. Papatnubayan tayo sa ating mga lakad, sa lahat ng mga desisyon na ating gagawin. We can really recognize even the ways and the will of God sa buhay natin. We can easily recognize kung ano po yung gustong ipagawa ng Panginoon sa atin sapagkat ang banal na Espiritu Santo ang tutulong sa atin at tayo po magiging sensitive sa mga galaw po niya. Ang sabi po ng Ephesians 5:18, anong ating gagawin para lumalim tayo sa ating pong understanding sa mga galaw ng banal na Espiritu Santo? Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang iyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Ang sabi dito, kapag naglalasing ang tao, masisira lamang ang kanyang buhay. Ano po ang kabaligtaran po ng pagkasira? Kaayusan, kaligtasan, kapayapaan, at matagumpay na buhay. Sino pong gustong magkaroon ng kaayusan, kapayapaan, kaligtasan, at ng tagumpay?
O pakisabi sa katabi, ka maglasing. Yung ang sabi dito, yung pong paglalasing po dito, it is not only drinking wine. Hindi lang ho yun. Isa pong tinuturo dito yung naglalasing sa mga bagay ng mundo. Napuspos ng mga bagay ng nandito po sa mundo. Dapat magpakapuspos tayo sa banal na Espiritu. Sapagkat kapag puspos ka sa banal na Espiritu Santo, tiyak na madali mong ma-recognize yung will at galaw ng Diyos sa iyong buhay. Sa akin pong pagtatapos, this message serves as a timeless testament to the power of patient waiting, fervent prayer, and a deep connection with God. Simeon and Anna's recognition of Jesus goes beyond mere discovery. It reflects a divine discernment guided by the Holy Spirit. Their lives, distinguished by age and marked by unwavering commitment, provide a powerful example for believers today. Ang mensahe ay tulong bilang isang walang hanggang patunay sa kapangyarihan ng matyagang paghihintay, masiglang panalangin, at malalim na ugnayan sa Diyos. Ang pagkilala nina Simeon at Ana kay Jesus ay hindi lamang simpleng pagtuklas. Ito'y nagpapakita ng isang banal na pagkakaalam ng gabay ng Espiritu Santo. Ang kanilang mga buhay na natatangi sa gulang at buong pagpupunyagi ay nagbibigay ng makahulugang halimbawa para sa mga mananampalataya ngayon. Bilang mga tagapakinig, inaanyayahan tayong isabuhay ang diwa ng paghihintay, panalangin at tapat na pag-uugma sa layunin ng Diyos. Ang kahulugan ng kwento ni Simeon at Ana ay naglalayon na bigyan tayo ng inspirasyon para mamuhay ng may pananampalataya at magsilbing tanglaw sa ating paglalakbay tungo sa mas malalim na kaalaman kay Jesus at mas matatag na ugnayan sa Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Tatlo po ang ating idadalangin for today before we will dismiss. Pag-pray po natin, maging malalim at matatag yung debosyon natin sa Panginoon. Yung habang tayo'y nabubuhay, hindi tayo nagsasawa sa paghihintay natin sa pagbabalik ng Panginoon. Yung lalo nagiging maalab ang ating puso. Pwede po ba tayong yumuko at tayo manalangin? Panginoon, yan ang aming dalangin sa oras pong ito. We are praying that we will really grow in steadfastness. Lalo kaming magkaroon ng matatag na debosyon sa Panginoon. Walang anumang bagay dito sa lupa ang magbibigay ng lamig sa aming pag-ibig. Lalo po kaming maging maalab, lalong maging maayos, lalong maging mataas at malalim ang aming pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Salamat. Can we just worship the Lord today? Hallelujah. Thank you, Jesus. Lift up your hands to the Lord God. Glory, glory to you, Lord. Just the time I feel that I've been caught in the mire of self. Yes, God. Just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's call, and all my worldly wanderings just melt into His love. Oh, I want to know You more. Deep within my soul, I want to
rises up within me. Christ, I say I want to know you. Lord, I want to know you more. Hallelujah. This is the cry of our hearts. And when my daily deeds ordinarily lose life and song, my heart begins to bleed sensitivity to Him is gone. I've run the race but set my own pace and face a shattered soul. Now the gentle arms of Jesus warm my hunger to behold. Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Lord, I want to know you. To feel your heart and know your mind. Looking in your eyes is up within me. Christ, I say I want to know you. Lord, I want to know. Lord, I want to know you more. Oh Lord, I want to know you more. Yes, God. This is the very desire of our hearts, to know more Jesus. Yung madali po namin ma-recognize ang galaw ng Panginoon, yung kanyang mga layunin, yung kanyang kalooban, yung gusto niyang ipagawa sa amin. At ma-recognize namin yung laman ng puso, yung damdamin ng Panginoon. Kaya gusto namin magkaroon ng mas malapit pa na relasyon po sa inyo. Salamat po sa maraming mga narinig po naming mensahe mula po doon sa unang gabi hanggang ngayon at sa mga darating pa pong gabi. Gamitin niyo po ang lahat ng aming pong mga naririnig para kami po ay lalong lumalim sa aming pong relasyon sa inyo. Aalis po kami na pinagpala, pinuspos ng iyong Espiritu, inangat ang aming pananampalataya at lalo naming nakilala ang Panginoon sa aming buhay. Lord God, dismiss us with your love, your goodness, your faithfulness, your peace, your joy that gives us strength. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. God bless us all po. Magbanyan tayo sa pangalan ng ating Panginoon.